na ang mga OFW ngayon sa Middle East, libre ang tawag. Walang may nakapagsabi sa'yo? Matagal na ang libre nga tawag sa internet. Sobra-sobra ka naman, imuya ka, estupido. Akala ko ang alam mo lang, how. Di karabaw, di ba, tuting. Hindi ka lang yung diputa, kuging tuod-tuod, kagit pala nga alipungoy. Hindi mo alam na may privileges na tayo dito dahil may ginawa na si Meta, si Facebook since 2009. Wala pa man to video that time, pero may Yahoo nakita ever since. Yahoo free call, Skype free call, both team free call, basta may internet ka lang since the day. Internet was created by the brilliant minds. May free call na lumabas na tayo sa telegrama. Sa anong year ka ba ngayon nabubuhay, sir? Doon nabubuhay kaya bilat si Iloy sa 1977. Nga kailangan mo pa magtelegrama, kailangan mo pa magganito, walang may nakapagsabi sa'yo. Na ang free call ngayon is 1 inch away from your ears. Si Facebook ngayon, pwede ka ka-free call, may video pa. Hindi mo kailangan ngayon, di puta, magbayad long distance. Kaya nga wala na ngayon ang PLDT sa long distance eh. Dahil internet na lang ang concentration. Ano na naman ang tinira mo na naman kagabi, sir? Nagkagto ka lang bilatsing Iloy sa New York, lain-lain na naman ang mga sugilanon mo. Grabe to ang mga rally sa'yo, do sayawan ko ang mga rhythm of the night. Saan ka ba naman nakakita, Presidente bilatsing Iloy? Imbis nga welcome kanila, hey! What are you doing the Galaxy Venus? Saan ka ba naman nakakita, Presidente? Pupunta ka sa lugar sa mga kababayan mo tapos ginakantahan ka magnanakaw. Ano pag ito ginakanta sa kanya to? Ibalik ang pera ng mga mamamayan. Saan ka makakita nga ang welcome song sa'yo imbis na bayang magilyo? Ginakantahan ka bilatsing Iloy nga magnanakaw. Nagarap ang mga tao sa New York. Diyan mo lang makikita, sir, na ang mga tao talaga grabe gida ang dunmot sa'yo. Tapos ngayon na naman, mapakuno-kuno na naman kayo bilatsing Iloy nga libre. Libre ang OFW sa call bilatsing Iloy. Marami kaming avenues dito sa call, sir. Nagatelepati kami gani. Matagal na kami may libre nga call kay Facebook, kay Butim, kay Viber, kay WhatsApp. Madami na sangap. Saan ni saya nakatira bilatsing Iloy man? Sa diyan ka nakatira nga lupalop ng mundo sa Jupiter. Bakit hindi mo alam ang mga free calls? Yung di puta man yung klase sa pagka-presidente. Alam ko na medyo slow ka kag mababa ang IQ mo, pero hindi ko in-expect na ganito pala kababa-baba gidyas ang alam mo sa mundo. So if you are not aware of the technology that the people are enjoying right now because of the internet connection and the Wi-Fi, what the fuck do you know about our economy? How do you solve our economy and how are you going to solve the currency now of peso na talagang nagabulusok na lang bilatsing Iloy sa quicksand? Paano mo ma-solve ni? Correct? Kung hindi mo gani alam nga di puta, may ga-exist pala nga buti, may ga-exist nga WhatsApp. May naga-exist ang Skype business na lang. Sa ano pala, Messenger pala, may Google Meet. Hindi mo alam bilatsing Iloy nga sang COVID, ang lahat nga tao ga Google Meet pala lulo. Google Meet ka gano kayo sa Jaymon, Zoom? May Zoom. Ay grabe ka man yung kaalipungoy kasi tigilan mo, nagpunta ka lang sa New York. Bilatsing Iloy na naman, iba-iba na naman to ang mga Coca-Cola. Ang gindasok mo naman sa mga ilong, hindi ka naman mapigilan ni Satanas. Tuwing nagakuging, kaya kung ano-anong ginasalita mo, ginag-confuse mo kami. Wala kaming utang na loob sa inyo, bilatsing Iloy. Aside from the fact nga ito ang si Department Migrant Worker, nga mga itsosira, nga mga bubo, nga mga scriptwriter, dapat nagtanong kayo kay Direk Darryl Yap. Direk,
Ano bang magandang charitusulis natin pagdating ng mga kababayan natin galing UAE? Ano kayang magandang script na para hindi makita nga ang mga tao, hindi sila magsumbong na ito pala ay pawang kasinungalingan laman at mga guni-guni? Na nag-welcome tayo kunyari sa mga dumating sa ibang lugar. Dapat nagtatanong kayo kay Direk Daryl Yap. Nagsinungaling na kayo mga bilatsing Iloy nyo, nagpakuno-kuno kayo sa mga ilusyon nyo, na kunyari bilatsing Iloy, warm welcome to our balikbayans who were repatriated from the United Arab Emirates through the efforts of our government. Bilatsing Iloy! Dindabe! Ni singkong duling, wala kamusang may ginamot. Ito ang the best nga lugar sa buong mundo dahil lahat nga na-stranded nga mga nagbakasyon, nga may nagpunta for any transactions here, may mga business dealings, mga dito nga nagtransient lang, binayaran sa gobyerno ng United Arab Emirates ang hotel, ang breakfast, ang lunch, tsaka dinner, kahit piso. Mahigit isang linggo walang binayad dito ang mga tao. Tapos kukunin ang credit sa mga iyo di puta. Ay wala kami sa inyo kabalaslan. Bilatsing Iloy, kahit white rabbit, kag-store ko lang yung binigay sa amin kay Chiclet. Tapos ngayon na naman, ma-press release na naman sa may libreng tawag na kanukuyalin pa kami simula 2006, 2009. Marunong na kami kung ano, BBM, ang mga prekol. Nagsimula na kami bilatsing Iloy, dumakalbo kung isang mga kagagahan nila nga mga press release. Akala mo yung mga utang nga kabalaslan natin lahat sa kanila. Ayala. Sana, kung nagbira-bira kayo sa mga shabu, o kung nagkakuki na naman kamo dyan sa New York, huwag nyo kaming damayin. Kasi nang dadamay kayo, wala naman kaming kasalanan. Share the live, share the live. Sige lang balit, correct. Ang lahat na tao, we are in the verge, the whole world is actually in the verge of maybe we're going to experience, I don't know, maybe World War III, I don't know. In the name of Jesus, sana wag naman. Kasi mag-away-away na ang mga iba't ibang country, maaway na si Russia kag si North Korea, maaway na si mag-join forces na si UK, tapos awayin siya ng Brazil. Mga ganun bala, gasmore na it's already topsy-turvy. Nasa verge na tayo ngayon bilatsing Iloy, mga nagakalatabo ang mga oil. Ginastop na sa Hormuz Strait. Alam mo rin, Presidente, kung ano ang Hormuz Strait? Alam mo kung saan yan? Alam mo kung ano ang dating pangalan sa Israel noon, na that is the promised land of God? That is Canaan before. Alam mo kung ano ang mga pangalan sa mga Iraq noon kag sa mga Iran? Kung ano ang tawag sa mga nasyon na yan at kung ano ang mga history nila sa Biblia. Did you study your katikista? Maya-maya bilatsing Iloy, ang lahat ng mga kwan ni North Korea, ni North kag ni South Korea, bilatsing Iloy, andyan na sa Pilipinas, bumbahan ka na sang palalulo ng ibang lugar. Ngayon pa lang siya nakalam nga may prequel ang mundo. Ano na siya nga klase, ano kay muman? Ang mahirap kasi kapag nagasabuk ako kung wala katulog, mga 1 century na bala, bilatsing Iloy nga koging. Ginagawa mo ang mga Filipino people nga doon mga alipungoy. Wala nga private plane na ibinigay para sa mga taong nasa Middle East. Pero nakapunta sa New York dahil nagbayad ng bill nila sa Tanas. Ganun ba? Hindi mag-attend daw sa United Nations pero meron siya doon sa consultation and magpapagamot siya sa John Hopkins kasi ang sabi ng ating mga kababayan doon ng mga gatrabaho, mayroon siyang cancer kuno. I don't know. Pero yun lang ang ginmarite sa akin. Sabi ko kung wala ko makita nga ebidensya, hindi ko maniwala. So bigyan nyo ko sang ebidensya. Do ang ko bala ang huwisyo ko dumabuang ko dumakalbo ko sa kanilang mga press release. Pagkatapos nila nagpakuno-kuno sa Department of Migrant, nakakahiya kayo. Nakakahiya kayo kagdak. Ikaw ni sang kagdak. Ikaw ning author. Sa mga drama, yung nga nag-welcome kayo, banner, kayo useless nyo nga banner. Inutil nga banner, wala man lang kayo ganito binigay, bilatsing Iloy, kahit pagkain, Jollibee. Sa mga nasagdatingan, why do you steal credits? Mga credit grabber kayo. Wala naman sa katotohanan sa lahat ng dinapagsalita nyo. O sige,
Ngayon, tinerminate nila yung nag-viral nga pugita, nga butite, nga gago, nga lalaki. Si Stephen daw ang pangalan nun. Supervisor pala sa doon sa may kwan, sa may Bahrain. Tinasaan, ito, sige, gin-terminate nyo, happy kami lahat dahil gago, suplado. Tinasaan ang the rest ng $200. Bakit wala update? Tapos ngayon marami na nagapasakay ng mga kung sino-sino, ng mga tapuncho, pilato. Kapasakay na sila sa kwan sa balita. Pero nung last time, wala, may nagasigaw, si Bugres lang. Ako lang kasigaw dito, ako lang ang mga naga talagang totoo nga naga-concern sa mga Pilipino. Nung last time, gani halos yung paipalabas, bilat sing iloy kung ano ang totoo nga mga iskandalo. Nag-viral lang yan kasi pinang Bugres ko na. Tapos ngayon ang iba nagapasakay na bilat sing iloy pa hero naman sila. Nga do kunyari, meron silang mga ambag ngayon sa kwan, sa mga stories. Huwag nyo akong chinacharito sulis. Sandali lang picturean ko muna itong mga benta ko. Share the live, share the live! Ilang malita na naman siguro tapos maya-maya malalaman natin may lumabas na naman nga mga kwan. May lumabas na naman dito nga mga iskandal nila nga nag-threesome na naman bilat sing iloy tapos tayo sardinas kag noodles ang binibigay sa atin. Shit. Okay guys, pag amo niya ang istorya nyo nga doon nagapawala kayo. Sang inyo da nga mga star sa akin. Kag sang inyo da nga mga Gcash te, hindi na lang kuya mag-continue. Kay kung totoo say napapagod ko sang remind. Kahuluya si Yaya. Ginabirada ka na to sa mga Pilipino to dahil sa mga ninakaw nyo, duga pawala sa. Tapos sino ba naman ni ang nag-advise sa'yo? Ang advisor mo, palitan mo si Claire nga alpot, nga bubo din numero 1. Do ano sila bala doon nang galing sila sa School of Kabubuhan. Lahat sila talaga ang nakaupo sa iyong administrasyon, puro kayo lahat mga Bubita Jones. Nag-start sa iyo tapos papunta kay Claire, puro kayo lahat mga yudiputa nga mga wala gid kamuya sang mga sense pag nagsalita. Tapos may nabasa din ako, I don't know if this is true kung statement talaga ni Auntie Claire. Si Auntie Claire nga buki nga baday, numero 1 man ka useless bilat sing iloy, kahit wala na nagasanto ang mga ginasalita niya, sige pa rin siya pakipaglaban, hindi rin siya marunong magdepensa sa presidente niya kung tutuusin. Habibi, sura, bilat sing iloy. Okay, no problem, thank you, yalla. Kahit hindi na tama ang kanyang pagdepensa sa presidente niya, sige pa rin siya. Halin sa presidente nyo, from the president hasta sa press secretary, puro lahat alipungoy. Puro lahat bobo. I don't know if it's true, pero may nabasa ako na nagsabi siya. Kung no ha, I don't know, tell me kung narinig nyo to. Gatmay, thank you so much, God, United States of America, thank you. Tell me if this is true na nagsabi si Claire daw. Bala sila daya. Sino ba nagsuuto sa kanilang pumunta sa ibang lugar? Katapos ngayon magre-reklamo sila nga nag-gera doon. Kaya nga nandito lang ako sa Pilipinas kasi ayaw ko magko-problema sa ibang bansa. Did she really say this? Kasi baka post-post na nga panira, bala gusto ko lang ma-confirm. Sino sa inyo nakarinig na nagsalita itong alipungoy nga tuhos? Did they read? Did they read? Did they read? Tsaka tuhos. Itong press secretary natin na ubod nuknukan ng tanga. Narinig yung sa nagsalita na kasalanan niya sa OFW kung bakit sila nagpunta sa ibang lugar. Tapos ngayon mareklamo sila kung bakit may gera. Did she really say this? Paki-confirm. Villegas Gary High. O gani, nag-reaction paper na ko, Ses Batisel. Nakita ko, kintag ko ni Sas. Hello, Sas! How are you? Ang ganda-ganda talaga ni Sas, no? Maganda si Sas, sexy, tapos matalino. Nag-graduate sa University of Harry Potter. Scientist kasi na si Sas, actually. Mga ano na siya, ano na si Sas, kapatira niya na day Oppenheimer, tsaka day Einstein. Huwag mong damayin ang special child naman, kiss. Thank you, Sky. Sige, Rudy, thank you. It's true. Janine, nagsabi talaga ni si Claire nga nagareklamo. Sino ba nagsabi sa inyo pumunta kayo ng ibang lugar? Tapos kayo nagareklamo kayo. Did she really say this? Okay, they send me a video before evidence. Carmela, thank you.
To net kudog, sana bala ko magsalita. Bala watching from California, bilat sing Iloy, Gcash, kagad $20, $30. Wala ba may nagatupa di sakon? Ang nagatupa lang di sakon, ang natatanggap ko lang dito, ang mga alarm lang sa mga drones. Pero wala naman sa may nagapasok nga ano, work anay, sige ga, okay ga. Talk to you later ga. Ga, may. Patupaan yung mandiho. Wala ko gana kapag wala ko nakikita nagapasok sa Gcash ko. Sa totoo lang talaga, guys. Ay, helicopter pala. Okay, nag-live na ako ngayon. Jazz Morales, thank you. Dagdagan nyo pa ni 1K pa lang nagpasok sa akin. Dapat una nga imbukada. 5K kagad. Kasi, alam ko naman ang capacity kong talent fee ko. Dapat taas-taasan nyo naman. Michelle Ann, 100 stars, thank you. So, tutuunin nga nagsabi siya. G. Garcia, 500, thank you. Ayan. What are you doing? Kaliwali ang bumba sa mga panura. Kaliwali ang bumba gani. Pero mag-Gcash ka di sa akin. Huwag kayong huwag magpawala dyan. Leche ka rin, gago ulol. Ba't ka andito? Mga puro kadami-dami pala sa mga keyboard warriors, no? Yung mga kain suka, no? Tapos, sila? What do you call this? Naga-comment sila ang mga patayoya, pero puro mandami account, mga duwag. Ang lahat na gusto magbilis ang aking tote bag, next week lang kaya nasa printing pa siya, okay? Marie Octavo, pasend ng what you call this, receipt. Ayabaw, Rima Camille of Paris, pero 200 lang, dapat Gcash. Lloyd trending ang MUP City, babab. Siya ang number 1 sa views, 1.3. Anong MUP? Miss Universe? Ang putay. Ang mga hindi kilala, wala mga Madam Ellie, mga amuna, ginabira. Sino nasa si Ellie na? Nico, hi. Zaida, hello. Lin, thank you. Anong klase ng eskwela ng UST at cum laude pa siya? Mga cum laude pala sa UST. Graduate elementary. Oo, gani. Bilat si Ilubaka University sang tanga. University sang tanga. Ang pinanggalingan niya kasi pag University of Santo Tomas, kabilat si Iloy dapat bright, di ba? Hindi sa bright. Ang yudi puta, madilim si Claire. Ang utak ni Claire ay isang guni-guni lamang. Yon ang totoo. Sa social media, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang kanyang impeachment daw ay nagsimula nung nalaman niya na merong Martin Romualdez for President movement. Ayon sa kanyang magulo at malabong kwento, ay Pamakinggan ko. isang tao na kinausap ng isang congressman na taga Mindanao na sinabihan daw siyang mag-Martin Romualdez for President sila. Sagot daw ng congressman sa taong ito, si Inday Sara ang kandidato ko Kung saan naman raw agaran siyang sinagot na wala na yan, ipapa-impeach na yan siya. At dahil nga daw sa kaganapang ito, ayon kay Inday Sara, ay nagsimula na daw ang kanyang impeachment. Wow na wow, di ba? Owning the narrative frame or narrative framing. Sa communications, ito ang paraan para makontrol ang konteksto, kwento, at interpretasyon ng audience o ng stakeholders patungkol sa mga iba't ibang pangyayari. Patungkol sa pangyayari? Uy, baboy! Haluson ka na gani, makatusnaw ang bilat sing Iloy ka nga asthmatic. Magmunjaro ka muna para makatusnaw ka sang tama. Haluson mo na gani, mabigkas ang lahat ng mga gusto mong sabihin. Wow na wow, parang wala ka nang hininga sa iyong baga.
Haluson ka na makapagsalita. Ili batong bakal. Ang bilatsing iloy mo nga putang ina ka. Pati ang nanay at tatay mo, kinakain mo na. Sa ganong laki ng katawan mo, halos hindi mo na masabi ang pangalan ni Bibi Sara. Hindi ka na makatusngaw, bilatsing iloy. May gana ka pa nga mang brush. Naiya naman ako sa elepante. Naiya naman ako sa... Naiya naman ako kay Godzilla. Ang mga ganitong bagay na sabi ni Bibi Sara, nalaman niya ang kanyang impeachment ay dahil sa Romualdez for President movement. Hindi ka na kalikatusnaw ngayon, di puta ka. Dumasuka ka, dugo. Ambisyoso ka, maglibak-libak kay Sara. Ano, baby, please get this because it is, covering my light. Hindi ka gani nakatusnaw ngayon, di puta ka magsalita. Bilat sing iloy mo. Gaguto ka pa sa kwan. Hindi ka pa kasya sa kamera. Gumamit ka sang satellite sa Pentagon. Dahil kung telepono lang, dumawasak ang telepono, kapangit ka patingnan. Kunin mo muna ang iyong mga karga. Wow na wow. Kapag ganito ang mga ginagamit nila para palitan ang mga narrative at mga konteksto sa isang bagay. Bilat si Iloy, ba epilepsy si Ike Lozada? Tigilan mo! Bisusok ang diputa ka, mag-injeksyon ka muna munjaro. Palibak ko, ano ka ni Sara? Anong ginawa sa'yo? May utang siya sa'yo? Meron ba sa'yong paluwagan bilat sing Iloy sa kuop nga kinuha si Inday Sara? Na hindi sa nabayag, ginahapo-apo sa ginahika ang iyo di puta nga baboy. Ang mga konteksto na pinapalitan na marami. Dugay-dugay kilalaway ka ng sapat ka. Uminom ka muna ng tubig. Ang bisoso ninyo di puta nyo dumawasak sa kanya ang kamera. Huwag na lang ni sinasabi sa akin kasi nadadagdagan ang kasalanan ko sa mundo. Magnagay ka mo sa report sa akin tapos pagtingin ko akala ko kung sino nga mga big time. Pagkatapos bibigyan ko sa mga iyo. Ibang pangyayari. Pangyayari. Resign ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kung paano nagsimula Lihapon mo muna, Dita. impeachment ay halimbawa nito. Kumbaga, ang gusto niya kasing palabasin ay nagsimula lamang ang impeachment niya dahil sa ambisyon ng isang tao ni Martin Romualdez na maging presidente. Isang bagay na simula pa lang noong 2024 ay inulit-ulit niya nang banggitin sa harap ng lahat ng media. Pilit niyang nilalayo sa usapan ng transparency at accountability. Ang bubo-bobo! Bakit ka kapangalan sa pangalan mo, Madam Ellie? Ang dapat nilalagay mo, paano ka nagmadam bilat sing Iloy? May uterus ka? No uterus, no opinion. Ang sapay mo dito, tsaka ang nagadubli mo din na 100 million folds. Hoy, siupaw, bilat sing Iloy, lilitsunin ka. Alam nga naman saan nagumpisa ang impeachment ni Sara, be? Saan nagumpisa ang impeachment ni Sara since pagkabata, ya? Because of the jealousy and because they're fucking greedy of the power that they want to maintain, manipulating Philippines. Kaya ayaw nila si Sara. Ang umupo nga presidente bilat sing Iloy kasi alam nila talaga na wala silang magagawa sa oras na siya maging presidente. Anong transparency ang pinagsasabi mo? You and the rest of your fraternity are fucking stupid. If there is a greater word than moronic and idiot and fucking imbecile, higher than this bilat sing Iloy, or you are ano pa ginaganing isa may isa pa ginagay ang sa stupid kag sa bilat sing Iloy. Nakakalimutan ko. But anyway, ikaw kagang iyong grupo sa mga kainsuka hindi nyo matanggap na si Vice President Sara, 3 taon na perfect ang kanyang komisyon on audit. It's been years already. It is almost 2 years already na ginatry sa impeach. Have you had any substantial evidence against her? 4 na bises sinipa pinutbol sang Supreme Court ang mga bilat sing Iloy nyo nga ginfile sa kanya nga impeachment. If Sara
has a fucking dirty hand if according to my research, she is somebody that I shouldn't trust. I'm not going to lobby for her. Nagagalit ko sa mga kapwa ko iskameres, gusto ko ako lang. Nagagalit ko sa mga kapwa ko hustler kag mga kwan, mga kapwa ko mga diskartedor, gusto ko ako lang. Siya lang ang bukod tangi na nakitaan ko nga bilat sing Iloy wala sang nakaw since she was a mayor. Steadfast ang kanyang ekonomiya sa Davao. Mataas ang GDP ng Davao, hindi Dolores ang Davao, hindi Dugyot. Maraming trabaho, maraming infrastructure, maraming pumupunta doon ng mga investors dahil lang ini-invest nila. Namumulaklak. Tapos inimbilat sing Iloy nga kung magutom ka, pati nanay kag tatay mo, nilalamon mo. Paano naman kami makikinig sa iyo ang bilat sing Iloy ka? Hindi mo gani mabigyan sang proper health ang katawan mo. Nag-uplok na ang pitoy sang alput, madam, sa kanong bakit ka nagmadam? Ang madam para lang na sa female nyo, no uterus, no opinion. Eli batong bakal. Nilalayo daw sa transparency. Ano pa nga transparency? Ang gusto nyong malaman, isn't it that the Commission on Audit recently released their report that Vice President Sara has a speak and span report? Kung ano ang dapat nga i-liquidate sa kanya, and you are wondering from 8 million from 8 million na kanyang salin sa ngayong taon umakyat sa 88 million, subali si President Sara hindi pwede mag-progress. Nakita sa mga iyo-diputa ang 8 million papunta sa 88 million. Isn't it that her husband owns a fucking law firm? Ilan ka mga dumalagko nga mga kliyente nga meron sila? That is a combined assets and liabilities of a couple, correct? So bali, masama ang ginakyat niya nga 80 million na kanyang salin, pero ang kay BBM hindi tinitingnan sa bilat sing Iloy nga, Madam nauyaman ko sa elepante bilat sing Iloy, nga kwan, nga buaya. Tingnan mo muna ang kay Marcos kung ilang kabilyones. Ano ang salin ni Romualdez na galing sa milyon na punta sa bilyon? Si Marcos trilyon na, tapos doon sila nakapokus bilat sing Iloy sa 80 milyones. So sa 6 years na to, bawal sa mag-success. Hindi pwedeng sumakses. Napakabugbo mo, i-explain mo sa amin kung ano ang mga plano mo sa buhay para mawala bilat sing Iloy ang iyong rheumatic heart disease. I-explain mo sa amin kung anong iniinom mo ngayon nga gamot para sa iyong bilat sing Iloy nga sakit nga diabetes. Umiinom ka ba ngayon sa pagtaas ng kolesterol mo nga simvastatin? Narisitahan ka na ba sang doktor mo sang simvastatin? Uy, Madam Butterfly? Ano ngayon ang mga plano mo sa buhay mo na hindi ka matay siya mamayang gabi sa pagtulog mo? Dahil nakatay nga dapat isabihin mo sa amin kung ano ang mga diet plans mo. Na hindi ka namin dito makita ang bilat sing Iloy mo, ang isa lang ang gina-represent mo yung ili, batong bakal. Isa lang nire-represent mo sa 7 kasalanan sa mundo. Ikaw ang nag-represent gluttony, patay gutom. Araw-araw naman ibilat sing Iloy nang ang kalawasan mo nga sapat ka. Hindi ka ganyan magkasya sa isa kasilya pagkatapos ngayon. May ano ka pa, may kapal ka pa sang mukha mong diputa ka para i-trash talk ang Vice President. Bakit ikaw? Ano ang nabigay mo sa Pilipinas? Maliban na lang yung diputa ka sa sibo ng iyong katawan. Maliban na lang sa pagkain mo sa lahat ng mga stray dogs kag stray cats kapag ginutom ka. Ang sabi pa nga dito sa nag-report sa akin, kakakain mo lang daw sa kapatid mo eh. Ginawa mong kapatid mo pinipig-crunch nga gago ka. Ano ni mga bilat sing Iloy ni man? Ano pang gusto nyo nga mga transparency be? Nag-report na nga komisyon ni Audit na 3 taon straight. Perfect ang kanyang ni President Sara. Ang kanyang record, anong minahanap yung confidential fund? Confidential fund nga hindi mo dapat sabihin. Kung gusto nyo, buksan ang confidential fund ni President Sara. Buksan nyo rin kay BBM. Why are you looking at the fucking 125 million only when we've been fucking robbed by 805 billion? Walang may nag-investigate sa 18 Marines because everybody was paid apparently. No one wants an investigation for the 18 Marines, including who is his name, Edwin Erwin Tulfo. I am very frustrated
with these Trooper brothers. I really thought all this time that they were dignified and honorable. They're holding a dignified and honorable name. Walang gusto nga mag-imbestiga sa 18 Marines, tapos sasabihin pa nila nga may mga kaso nga mga murder, itong mga 18 Marines daw, 4 sa may murder case. Diba, bakit sila nakalabas? Kung may mga murder cases, ang mga Marines, yung bilat sing Iloy, sabi ni Rimula, utro man ni sa pagkamanguman, cum laude man ni sa pagkanuknukan, sa pagkabubo, may mga murder cases pala itong 4 nga nga mga 18 Marines ni, bakit sila nasa labas? Sino na palabas sila? You have already taken the power over the Dutertes when you kidnapped Tatay Digong. Everything now that is going on in the windows and the shenanigan, that is your fucking doing. Ngayon, if there is an alleged situation, a corruption, or anything that has to do sa pera ng Pilipinas, bilat sing Iloy, maya-maya lang yung diputa, imbestiga. Bakit ito hindi nyo ginaimbestiga ng 805 billion? May mga witnesses tayo ngayon nga allegedly ang 805 million hinatid sa mga bahay-bahay sang alpot nga si Kimbaw nga bigaon nga nakagutsi kag Bulgari ang mga relo. Ikaw Abante nga gago ka, sandali lang, masigway ko muna kay Abante. Balikan tala ning bilat sing Iloy nga Jurassic Park. Hayala, grabe naman ni 744,000. Ay, halagaga. Wala ta makaging sukot sang shipping. Si Abante muna, sandali lang, gaumul-umul, kung bilat sing Iloy yan eh. Ikaw na tigulang ka, nakalimutan, kasi kita nung isang araw, demonyito ka. Not all blessings come from God, sabi ni isang gago nga pastor ning si Abante. Ano ning totoong pangalan? Benny Abante. Not all blessings come from God. There are blessings that come from the devil. Bilat sing Iloy, yung puta. Huy Abante, gago. Dapat kunin ka na ni Satanas mamayang gabi. Bilat sing Iloy mo kami maamunisi mo. Dapat mamatay ka mamaya, makadila ka mata mo. That is blasphemy. Blasphemy. Yan ang tawag dyan. Ano ba ang pwede mong sabihin na blessing from Satanas, Biman? Kapag nagpangirido ka tapos nag-workout ang inyong kantutan, kapag ang tarugo nga ginaasam-asam mo ay may asawa pero nanalo ka pa rin dahil natsupa mo ang tarugo, blessing ang tawag dun. Kung ang isang tao bilat sing Iloy, gusto mo mag-revenge sa kanya tapos hindi mo siya maabot-abot, until such time dumating ang panahon, putang ina, nasaksak mo siya, naka-revenge ka sa kanya, blessing yun. Paano naging blessing kung galing bilat sing Iloy sa satanista, kay sa demonyo? Gago ni sa ikaw ang pastor nga gago. Di na to man hiyap, bilat sing Iloy, nagkamali naman ko guys. Di na to man. All blessings come from God. There are blessings that come from the devil. Ayolo, diin ka nagkatikista. All blessings come from God. There are blessings that come from the devil, particularly those blessings that come from corruption, those blessings that come from ill-gotten wealth, Hala. those blessings that come from stealing, di ba? From cheating. Not all Bilat sing Iloy. Bilat sing Iloy. Ilampos ko lang make-up kit ko. Nga gago ka, Abante. Nga nagambal ka nga blessings ng korupsyon. Gago-gago ni nga klase sang pagkatigulang. Uy, gago. Sa midlat. Sana ko kumidlat mamayang gabi kag magkulob. Ikaw sana maigo ang baba mo. Follow the light, gurang amoy lupa. Paano na blessings bilat sing Iloy ang cheating? Gimbless ko ng Panginoon, gimbless ko sa Satanas. Oo, kasi yung gustong-gusto kong nalalaki na kiriduhin ko, natsupa ko talaga kanyang tarugo. Yes! This is a blessing from the devil! Amo na sa pastor, palitan mo pangalan mo, please. Palitan mo Peste. Peste Benny Abante. Hindi ka pastor. Bilat sing Iloy mo, kulto ka. Why are you teaching people in your congregation with a bad habit? Comes from corruption, blessing. Putang ina pare. Magkano nakuha mo dahil?
500 million. Blessing ni Day. Oo, Day, nang galing to, Day, sakay sa tanas, Day. Itong, pinadala to sa akin ni Benny. Si Sir Benny. Sila ni Didilima. Sila ni, ni Fernando. Sila sa Quadcom, lahat. Sila si Kiambao din. Ay, nagambag-ambag sila, Day. 500 million binigay. Ay, Allah, thank you, Satan. Allah, maraming salamat sa tanas. Sa blessing ni sa tanas kasi galing to sa nakaw, corruption. Amo na! Gago ka nga pagkapastron bilatsing iloy mo. Kung ako, hindi pa ko magsalang nyo diputa ka, gapangitot ka rin. Nagapangamtot, gabili ka rin sa babaeng diputa ka kasi demonyo ka. Ikaw ang pastor nga demonyo. Hudiyo. Nanggaling kang yudiputa ka doon sa Kalbare. Isa ka sa bilatsing iloy nga linyada ni Judas. Histas Barabas Abante. Saan ka nakakita ganun, blessing to, kantutin mo pa ako, kahit kabit ako, blessing to, tirahin mo pa ako, ayan, puwitin mo pa ako, kahit kirida ako, blessing to. Yan ang ibig mong sabihin, kasi ibang klaseng blessing din ang cheating. Ano ni nga mga yudiputa, ano ang tinitira nyo? Anong ginagawa nyo bilatsing iloy sang inyo nga shabu asiton? Ginasimpunan yung Q-Tech sa Abante, daw si Buto kapanoon sumita kay MJ Kiambao kay Kipitcho. Do mga sino ang mga iyo diputa sa Quadcom, ganito ka pala kagago ang iyong Curia. Curia is ang isa ka pastor, you do not deserve the prefix pastor. You should change it to Pisti because an honorable pastor and someone who is really blessed by the Holy Spirit, someone who is a prophet of God, yung totoo nga Diyos ha, ang Diyos talaga, Jesus Christ who died on the cross to save us, Jesus na nanggaling talaga sa Galilee. Kung totoo na meron ka sang Diyos ang bilatsing iloy mo, you should have known that ang blessing na tinatawag galing lang sa may kapal. Kapag galing sa Satanas ang bilatsing iloy mo, kasalanan yun. Kabuisitan yun. Poison yun. Saan ka pa naman nakakita sa pastor diputa nagaw? Bakit hindi pa niya sa nag-apoy? Dapat tuwing umahawa ka, dapat sang sang Biblia, nag-aapoy ka na. He doesn't have a discerning spirit. Do you even know how to speak in tongues? Do you even memorize Our Father in Aramaic language, the language of Christ? How did you get to be a pastor, by the way? Are you an evangelist? Where did you go to school? Maano to bibi pastor be? Hinahamon kita. Matalino-talino tayong dalawa sa Bible verses. Kasi dyan, hindi ko naman sabihin nga everything memorize ko, pero pag narinig ko, malaman ko kung ano na siya. Katulad Jeremiah 33, call on me and I will answer you. Alam ko ang mga proverbs, alam ko mga ecclesiastes na mga libro. Kapag gani, itutay kantutan, huy gago nga matanda nga paludalay. Basta gani cheating, pag nanakaw, corruption, hindi na sa tinatawag na blessing ang tawag dyan, kasalanan. Imagine a pastor who claims to be a messenger or a Messiah from heaven, messenger of God, is teaching his congregation that there are two kinds of blessings apparently. Blessing from God and blessing from Satan. Blessing from Shaitan. Is this the kind of lesson that you really share to your congregation? Ano ang ginapakain mo sa kanila nga utyas ang bilatsing iloy mo tae? Anong iniinom mo nga mumpo pag nagsabi ka, we drink the blood of Jesus? Anong iniinom mo ang bilatsing iloy ka? Ha? Ibernal? Ay wala. Alam nyo guys, sa totoo lang talaga. Ang bumubuo ngayon sa administrasyon natin, mga puro na sila lahat kulto. Isa lang ng Diyos sa mga yudiputa nila si Taning. Kita mo, sasabihan niya, he's trying to convince people that there are two kinds of blessing in order for him to justify the bullshit, to justify the money that they apparently received from the Maleta. Maleta issue is actually a blessing. Only that did not come from God.
and it came from Lucifer, so he's trying to justify it that it's okay to receive it because saying no to an offer after all is a crime. Or saying no to an offer is an insult. So, gina-justify mo na nabigyan kang bilat sing iloy mo ka sa pera dahil yan ay isang blessing pa rin? Ay, bilat sing iloy, animal ning gago-gago niyo.